Pugong biyahero na talaga tayo mga kasisi ko. O sige, tingnan natin. Biyahero. Ayan ha, narinig ninyo mga viewers. Ako naman talagang nanonood kay Pugong Biyahero. Yan yung... Pugong biyahero na talaga tayo mga kasisi ko. O sige, tingnan natin. Biyahero. Ayan ha, narinig ninyo mga viewers. Ako naman talagang nanonood kay Pugong Biyahero. Yan yung... Sa 90 viewers dyan, narinig ninyo? Pugong Biyahero na raw sila. Titingnan natin kung makapasok ba sila kay Pugong Biyahero. Titingnan natin. Ngayon, pupunta kayo kay Pugong Biyahero. Go! Tingnan natin kung hanggang saan ang hambog nyo kung tanggapin kayo doon ni Pugong Biyahero. Hoy, Dosito TV, ikaw si Sir Paul. Umanga lang po kami. Ala, nandito yata si Sir Paul mga kasisi, oh. Ayan, may galang shoutout kung si Sir Paul man to. Wag po kayo mag-alala, Sir Paul. Nandito kami, lipat bahay. At saka Sir Paul, baka i-copy-paste namin yung bahay sa gusto namin pabahayan. Yung pabahay mo saan? Sa magkakapatid. Kung nandiyan man si Sir Paul. Nandiyan na pala kayo mga kalingap, mga ka-adults. Alam niyo, may mga nagme-message kaya sa akin. Tinatanong nila ako kung ano daw ba yung masasabi ko patungkol dito sa sinasabi ni Miss Rowena ng kanyang grupo na sila daw ay lilipat na lang kay Sir Paul o Pugong Biyahero o marahil kay Tekram o marahil kay Virgilin Cares. It doesn't matter. Ano daw ang ating pong masasabi? Well, sa ganang akin naman, wala naman talagang problema. Kahit saan nila gustong lumipat, karapatan nila yon, diba? Kahit sabihin pa natin na ayaw na rin nila sa Earth at gusto nilang lumipat sa Mars, sa Saturn, sa Venus, sa Jupiter, wala tayong magiging problema dyan. Gusto nila yun eh. May magagawa ba tayo? Diba? So ngayon, ano ang dahilan kung bakit nila sinasabi na sila ay lilipat na kay Pugong Biyahero, kay Sir Paul? Alam naman natin ang naging istorya, di ba? Pinagbawalan na sila ni Kalingap Rab na mag-content kay Reyna. Hindi natatanggap ang Kalingap ng tulong na galing sa kanila, sa kanilang grupo, sa grupo ni Miss Rowena para kay Reyna o marahil sa kahit na anong content o subject ng Kalingap. So sa makatuwid, bukod sa maraming ayaw sa kanila na, bukod sa sila ay pinanggigigilan na ng ating mga kasamahang reactors, ay nakikita natin na lumiliit ang kanilang mundo dito sa Kalingap na marahil ay naging dahilan ng kanilang pagpapasya kay Sir Paul o Pugong Biyahero. Ang katanungan dito, tatanggapin kaya ni Sir Paul itong grupo ni Miss Rowena? Alam naman natin na mayroong naging problema dito sa Kalingap, sila Miss Rowena, pagdating sa usapin ng tinatawag po nating bigay-bawi. At yung pupuntahan nila, marahil ayaw na rin ni Sir Paul o Pugong Biyahero na mangyari muli yung tinatawag nating bigay-bawi sapagkat nangyari na rin kay Sir Paul yan kung inyong matatandaan. Tapos, tatanggap uli siya ng ganung klaseng sitwasyon o mga tao na mayroong reputasyon ng tinatawag po nating bigay-bawi. Regardless of what, kung sabihin man ni Miss Rowena na, uy, may dahilan naman kung bakit binawi namin yung pondo. May rason naman kung bakit nangyari yung ganoong sitwasyon. Wala naman kaming masamang intensyon kung bakit namin binabawi. Regardless kung ano man ang ating maging reaksyon, kung ano man yung ating pong rason, hindi magiging importante sapagkat ang pinag-uusapan natin dito, yung tinatawag nating reputasyon. Alam natin na si Sir Paul o Pugong Biyahero ay ninong ni Kalingap Rab. At malamang sa malamang, mayroon na rin siyang idea kung ano ang mga nangyayari sa Kalingap. At sigurado tayo na hindi siya tatanggap
ng mga tao o grupo na magbibigay sa kanya ng sakit na ulo. Lalo na kung nalaman niya na ito ay nangyari dun sa kabilang grupo. Hindi ba? Hindi naman sa ginajudge natin. Itong si Miss Rowena, no? Personally, oo ang kanyang grupo sapagkat wala naman silang kasalanan personally sa akin. At hindi lang yun. Ayokong magsalita ng below the belt sa kanila. Kung marunong man ako magmura o kung gugustuhin ko man, I will do it in different way. Ika nga. Hindi ako nagmumura ng Tagalog. Siguro magmumura ako mga medyo kakaibang version o mga English, mga social na pagmumura para hindi naman masyadong masakit. At hindi tayo ma-cyber libel. Diba? Takot kaya ako ma-cyber libel. Mahirap kaya yun. Tapos matutulpo ka pa. Nagagaya pa tayo kay Ate Cel TVPH. Ayoko kaya matulpo. Diba? Matatanggap nyo ba yun? Pag tayo natulpo, isang ubod ng gwapong reaktor ng Kalingap, inireklamo. Diba? Inireklamo. Papayag ba kayo ng ganun? Ayoko kaya? No. Na. Diba? So, babalik tayo doon sa katanungan. Tatanggapin ba sila ni Sir Pugong Biyahero? At, napanood ko nga pala kanina sa live ni Ate Cel TVPH na yun nga, pinag-uusapan nila, nasabi nila, no? Maglilipat bahay na raw sila. So, ayaw na nila sa Kalingap. Hindi na nila bati ang Kalingap. Kaya pupunta na sila kay Sir Paul. At ang sabi pa, uy, si Sir Paul nandoon daw. Pumasok yata daw si Sir Paul doon sa kanilang live. Hindi natin alam, hindi rin sila sigurado, no? Pero they are convincing themselves, especially si Miss Rowena, na nandun si Sir Paul. At ang sabi pa, ay ika-copy-paste na lang daw nila yung pabahay kay Reyna doon sa komunidad ni Sir Paul, kung sino man yung gusto nilang tulungan. Ang tanong uli dito, papayag ba si Sir Paul na makapagpabahay kayo? O papayag ba si Pugong Biyahero na makapasok kayo sa kanilang komunidad? Kasi parang anong nangyari dito, Ate Rowena, na parang sigurado kayo na tatanggapin kayo eh. Kasi ang entrada mo agad we will just copy-paste na lang doon sa inyong komunidad, no? Kung sino man yung gustong pabahayan o kung sino man beneficiary, no, na on their own choice. Alam mo, bago mo gawin yan, Ate Rowena, ayusin mo muna kung ano man yung kakulangan, kung ano man yung issue, kung ano man yung pagkakamali na nagawa nyo doon sa inalisan ninyong komunidad, bago kayo lumipat doon sa panibagong komunidad na gusto ninyong tulungan. Kasi nga, ang pinag-uusapan dito, reputasyon. Kapag maayos ang reputasyon mo, kahit saan ka pumunta, wala kang magiging problema. Pero kung meron kang naiwan na skeleton on your closet, magiging problema yan doon sa iyong bagong destinasyon. Naintindihan mo ba yun? At medyo kailangan magpakababa naman tayo. No? Magpakababa tayo ng konti kahit papano. Humility. Nadinig ko, parang sinasabi mo pa, meron ka pang correction kahit sabihin natin na inaakusahan ka bilang kasambahay o kung wala ka man makain, wala ka pang grocery or what. So what? If you want to be an example, hindi mo na kailangan patulan yan, yung mga ganyang klaseng patutsada sa'yo. Hindi mo na kailangan sabihin pa na hindi ka kasambahay. Kasi alam natin walang problema sa isang kasambahay. Marangal na trabaho yan. Hindi mo na kailangan sabihin na ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, malaking kumpanya. Hindi naman tinatanong sa iyo kung malaki o maliit o medium o large or XL. Diba? Slightly carrying your chairs. Diba? Baka susunod yan, pati lamesa, mga furniture, sopa, buhatin na rin natin. Ako nga, hindi ako nagyayabang eh. Diba? Kung ikaw ang nagtatrabaho sa malaking kumpanya, ako, may-ari ng kumpanya. Binili ko nga lang kahapon eh. Binili ko, 10 agad. Pero hindi ko pinagyayabang. $1 million each. At hindi lang yan, marami pa ako. Ito, nakikita mo tong folder na to? Marami pa akong transaction dito na bibilihin ko ng mga yate o kung anumang kumpanya yan o kung ano man yung gusto kong bilhin. I'm planning to buy also properties from Mars. Nandito, nakausap ko si Elon Musk. Hindi na kailangan yun. Diba? Ayusin muna natin yung reputation natin. Hindi ko sinasabi na masama kang tao. Hindi ko rin sinasabi na sablay ka. Totally. Sapagkat ang pinag-uusapan nga lamang natin dito, issue. No? Mas gugustuhin ko na makalipat kayo from Kalingap to other community like Sir Pugong Biyahero na wala kang magiging problema.
Ito payong kaibigan lang to, yung sinasabi ko sa iyo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, kung walang mababago sa sistema nyo at lilipat kayo sa ibang komunidad, aba, magkakaproblema yung lilipatan nyo. Kung sinasabi nyo na ayaw na namin sa Kalingap kasi nga magulo, ang daming bawal, no? Ang daming balahurang reactor, no? I think we need to transfer to Pugong Biyahero kasi maayos sa kanila, maganda yung pabahay, no? Maganda yung programa, walang gulo, walang issue. Well, may katotohanan naman yung sinasabi mo patungkol dito kila Sir Paul, kila Pugong Biyahero. Pero ang tanong dito, kapag ba kayo lumipat na doon sa kanilang komunidad, magiging ganun pa rin ba ang sistema? Magiging ganun pa rin ba ang sitwasyon? Baka kasi kung noon, they are perfect. The perfect destination. Kapag lumipat kayo, tapos dala-dala ninyo ang inyong mga skeleton on your closets, hindi na magiging perfecto yon. Yon ang nagiging problema. Kasi nga, wala naman na bago. Kasi nga, dala-dala nyo pa rin yung naging problema noon. Stay humble and change everything na naging sanhi ng inyong pagkakamali sa nakalipas, sa mga nakaraan. Ganun lamang yun. Walang problema kung gusto nyo tumulong. Walang problema, hindi namin kayo pinipigilan. Pero kung gusto nyo talagang tumulong, hindi lamang yan kay Reyna nagtatapos. Hindi lamang yan sa ibang subject. Maraming nangangailangan ng tulong sa Pilipinas na hindi mo kailangan pumunta pa sa YouTube, sa social media. Tumingin na lamang kayo sa lansangan. Tumingin na lang kayo sa maliliit na komunidad natin sa Pilipinas. Makikita nyo na ang nagiging problema. Makipag-ugnayan lang kayo sa lokal na pamahalaan nila, sa barangay nila, kung sino yung mga dapat na tulungan. Makakatulong na kayo. Kung gusto nyo talagang makatulong at ayaw nyo ng mga issue na ganyan. Miss Rowename, kapag ba lumipat kayo kay Sir Paul, kay Tekram, o kay Virgilin Cares, o kung sino man, any one of your choices, mababago ba ang sitwasyon? Yan ang dapat mo munang sagutin.